Hi Gemini, love reading, love messages tayo 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang gabay, mensaheng gabay para sa inyo. Okay. Anong kailangan marinig ng mga Gemini? Kuha muna tayo ng pinaka-advice bago ang lahat gamit ang papuso na oracle na ito. Gemini 2025, anong kailangan nyo marinig? Gabay po para sa mga taong ito. Okay, this time kakat ko ito into 3. Kunin natin yung pinaka message. Ito yun. Trust. Basahin natin. Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. Trust. Tiwala. No matter what your relationship status, single ka pa man, married, attached, in a relationship, tiwala. Tiwala sa proseso, tiwala sa isa't isa, tiwala sa iyong sarili, tiwala sa Kanya. Sa ating nag-iisang creator, si Lord, maging ano ba man ang inyong faith, Gemini, syempre pa, lalo pa kung isisentro nyo yan. Ang ating Lord, maging ano pa man ang inyong religion, sasamahan ng dasal. Lalo pa single, kung ito ihihilingin nyo sa Kanya, iaangat nyo ito sa Kanya, itong ilang isipin sa relasyon. Wala kayong kailangan ikatakot, ikabahala. Trust. Ito agad-agad yung bumagsak sa inyo. Sige po. Ay tayo, Gemini, anong kailangan marinig ng mga taong ito? Message. 2025 Gemini, guidance, advice. Anong kailangan yung marinig? 2025, may bumagsak na. Will be straightforward. Hopefully. Ayun. At merong umaangat dito. Kunin na natin. Tingnan natin. The Devil. Okay, di kailangan katakutan, laliman. The Devil, the Ten of Pentacles, the Queen of Wands. Okay, actually, kung aking i-applyan along with your other cards, healthy. Or, ito yung kailangan yung marinig. Wala namang perfect relationship, Gemini. Naring, dalawa lang naman ito is either na merong kulang, may sobra, may ilang imbalances, may ilang demonyo. Ito yung ilang maaring unhealthy patterns, unhealthy ways sa relasyon na kailangan yung maibalanse, kailangan pagkatiwalaan, pagtanggap pa rin sa isa't isa kahit na trust mo bumagsak. Kahit na merong sumusobra, pagkasobra, I feel dito, in a relationship, married, couples, ano man ang pagdaanan nyo ngayong 2025, sana, mapangibabawan kayo, matalo nyo itong ilang negative energy dito ng saya, ng growth. Patuloy kayong maaring i-test, I will be honest, ng sitwasyon. Kasi wala namang perfect, sabi ko nga. Maring dumaan kayo sa ups and downs, highs and lows, pero sa huli, ayan, lalo pa kung mapangibabawan kayo ng pagkawasto, kahit minsan may pagkasobra or sumusobra na isa sa inyong couples, dito, mapagtatanto nyo, ay, test lang pala yun. Sinusubok lang ako ng universe. Kumbaga, isang challenge na malalagpasan. Okay, dyan kayo higit na mag-grow. Ten of Pentacles, guys, this is a great sign na merong abundance. Mentally, physically, even financially. May kasiyahan, celebration. Life is a celebration. Queen of Wands, nag-iingat pa rin ang inyong connection. Sa kabila, minsan sinusubo kayo ng panahon. Single, I feel na mayroong something exciting pagdating sa inyong love life. Na sana, huwag kayong magpapadalos-dalos or masyadong mapadala or magpadala doon sa init, bugso ng damdamin with the Devil. I feel na ang ilan sa inyo higit na magiging explorer or adventurous sa inyong approach, okay, in love, na hindi naman masama.
as a Gemini, natural to. I mean, yung pagiging open nyo naman eh. Hindi nyo pa man yan ma-realize. Very open-minded kayo. Marunong kayo makisama, makisalamuha. Stay balanced lang sa part na yun. Have fun. Put yourself out there. Lalo pa kung andito na din talaga yung kagustuhan. Meron kayo gustong makilala na someone or ma-meet na talaga. Okay? Actually, this is the ideal time na meron kayong ma-meet. Kung pahihintulutan nyo lang ito, walang imposible para sa inyo. Since astrologically, still Jupiter is currently in your sign. Until first half ito, guys. So, meron kayong gabay ni Jupiter, which is the planet of luck, expansion. Meron someone na pwedeng tumatak sa inyong buhay ngayong taon. Or kayo ang tatatak sa kanya. Reversal din po tayo every time. Trust, acceptance, yung aking nakikita. And yung inyong mga patience. Ayan. Pasensya. Kasi lalo pa kung mag-apply yung ilang sobra or kulang minsan sa inyong pagsasama. Okay. I feel din dito for some of you na higit kayong magkiking emotional. Or yung inyong mga emotional side ay aangat. Dahil na rin sa ilang papuso dito. May puso kasi, at may papuso. Kumbaga, more on communication, connections, or new connections, new love interest ito. Heart-to-heart connections. May pagkaano pa nga, flirty yung energy with the devil. Na sana ay hindi naman ito maging sobra. Yakapin nyo, tanggapin nyo, pagkatiwalaan nyo ang inyong sarili, ang inyong kapareha, or ang prosesong ito if single, yakapin itong romance. Ano daw yun, Moonshag? Open, be open, remain open sa ilang bagong opportunity ng pag-ibig. Sa akin nakikita, meron at meron. Okay? You are love, Gemini. You are being love. Lagi niyong tatandaan yan. Mahalaga kayo at kamahal-mahal kayo. Ito yung umaangat. Dahil dyan, bago pa natin makalimutan na naman, at tayo, Gemini, 2025. Ayun na. Sabi ko sa inyo, kamahal-mahal. Kasi para sa ilan, may getting a message, nagtatanong, kamahal-mahal ba ako? Moonshot. Venus. Pinaangat na si Venus. The planet of love. Yes po. Love, love, love. 2025 is all about love. And the 8th house, intimacy. Ayan yung sinasabi ko, yung pagka-flirty. Ayan, dyan pumapasok, may pagka-intense. Dito house of ano to guys? House of SEX, the devil is here. So sana, wag naman masyadong, yes, intense, pero stay balanced sa part na ito. Hindi kayo nagmamadali naman, okay? Trust, take it easy, take it slow. Slowly but surely, ito yung umaangat sa inyo on a soul level, yung connection. Love reading, love messages, 2025, Gemini.